Tropa, eto na iniintay yung design, no? Fake carbon over camouflage. Tignan mo naman yung kulay at tignan mo yung design, tropa. Apaka-unique, di ba? Dito mo lang ba nakita yan? Easy DIY lang to, mga tropa. At kung interesado kang malaman kung paano ko ginawa ito, watch mo lang itong tutorial natin. Nang sa ganon, makakuha ka ng idea at ng magaya mo sa mga DIY projects mo. At tropa, baka naman pa pwede maglambing. Kung nagustuhan mo itong tutorial natin, baka pa pwedeng paki-like at paki-share na rin para makita pa ng iba pa nating mga tropa dyan. At syempre, bago natin simulan to, big shoutout sa Samurai Paint Philippines. Tara tropa, game! Dito sa side cover ng NMAX version 1 natin gagawin to, mga tropa. So kung mapapansin nyo, kulay gray to. Dahil tapos ko nang applyan niya ng Surfacer UCH210. Yun yung primer gray, mga tropa. Pero syempre, bago ako nag-primer, nilinis ko munang mabuti yan, sinabong mabuti. Tapos nagliha tayo, wet sanding number 800 ang ginamit ko, and then pinatuyo at saka natin binugahan ng primer. At ngayon, bubugahan ko na to ng black. Ang ginagamit kong black, 30109. So yun yung code nun, ano? Black 30109. Pwede ka rin naman gumamit ng ibang klaseng black, depende sa'yo. At meron ako dito moto jersey na 3 colors na camouflage, mga tropa. Dito tayo kukuha ng reference. Medyo gagayahin natin to. So ang una kong gagawin, maglalatag lang ako ng masking tape. Para dun sa mga tropa kasi na hindi pa kaya mag-cut dun mismo sa fairings, ganito lang gagawin natin para mas madali. So ile-layout lang natin yung shape. Walang specific na shape. Yung camouflage, mga tropa. Bahala kayo, no? Tapos kinat natin yan, mga tropa. And then kukunin na natin yung kinat natin at saka natin ilalagay dito sa fairings natin. So yung unang kulay na inilagay natin, yan na yung magiging kulay nung shape na kinat natin or yung kinobera natin ng masking, mga tropa. So unang lilitaw, black. Pagkatapos nating mailapat itong masking tape na inilagay natin at masecure na walang nakaangat, nagbubuga tayo ngayon ng Repsol Orange. Ang code nito, mga tropa, UCH237. So eto yung pangalawang kulay na ilalagay natin. Next step, ganun ulit, maglalatag ng masking tape, mag-i-sketch, tapos ikakat. And then ilalagay ulit natin dito sa side cover natin. Basta be sure, mga tropa, bago maglatag ng masking tape, siguraduhin nyo na tuyong-tuyo yung pintura. Tapos bubugahan na natin to ng pangatlong kulay, mga tropa. Ang gamit ko, Kawasaki Green K417. Ito na yung pangatlong kulay. So kanina, nagbuga tayo black 3109. Tapos yung Repsol Orange na UCH237. At ngayon naman, itong Kawasaki Green na K417. So tatlong kulay yan, mga tropa. Pag tinanggal natin yung masking tape natin, lalabas yung tatlong kulay na yan. So by the way, mga tropa, no, ito yung katulad ng kulay na ginamit ko sa NMAX ko. So si Tipaklong, ang kulay niyan, Kawasaki Green K417. Pinatuyong mabuti at ngayon tinanggal na natin yung mga masking tape na inilagay natin. Kaya ayan, lumabas na yung tatlong kulay ng camouflage natin. At ngayon naman gagamit tayo ng non-slip mat o yung anti-slip mat, mga tropa. Chessboard ang design nito. Ibig sabihin, butas-butas na parang chessboard. Gagawin natin, babalutan lang natin to, mga tropa. Ite-tape lang natin sa likod itong mga edges o yung mga dulo ng non-slip mat natin, mga tropa. Nang sa ganun, lumapat to ng gusto dito sa side cover natin. So eto na, mga tropa, no? Nakita nyo? Lapat na lapat yung non-slip mat. Dahil nga itinape natin yung mga dulo nyan dito sa likod ng side cover natin. So ngayon, ready na to, mga tropa. Next step, bubugahan natin to ng sparkling silver. So ang code ng sparkling silver, 391701. So be sure, pagka nagbuga ng sparkling silver sa ganito, dapat pantay na pantay, mga tropa. Ibig sabihin, wala kang mamimiss na part. Nang sa ganon, pag tinanggal natin itong non-slip mat natin, maganda yung effect ng fake carbon. Tapos, pinatuyo natin maigi yan, mga tropa. Kaya naman ngayon, nagtatanggal na tayo nitong non-slip mat natin. At eto na itsura niyan, mga tropa. Tignan nyo naman. Pakapogi. Diba? Ang ganda ng effect ng sparkling silver na ginawa natin. So ayan, meron na tayong camouflage na merong fake carbon. So diba, ang angas. Next step, ito na yung pinakahuli, mga tropa. Magbubuga na tayo ng top coat clear. Ang gamit ko, Clear 1128. Pwede ka rin gumamit ng K1K clear or yung 2K01 na clear, mga tropa. Depende sa'yo kung ano gusto mo. So ang ginawa ko nga pala dito, no, nagbuga tayo ng tatlong coats ng Clear 1128. Tapos pinatuyo nating mabuti yan. Maghapon, mga tropa.
And then, nagliha tayo. Wet sanding, number 800 na liha ginamit natin. Pinatuyo at nilinis mabuti. Ngayon, ito na. Ito na yung final coat na ibinubuga natin. Wet application yan, mga tropa. Alright, mga tropa, tapos na itong project natin. Nakakita ka na naman ng bagong konsepto, no? Pwede mo nang gayahin yan, tropa. Sana nakakuha ka ng idea. Sana nakapulot ka na naman ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng mga ganitong konsepto. Actually, nasa yun na yan, mga tropa, no? Kung anong kulay ng camouflage ang gagawin mo. Kasi napakaraming kulay at napakaraming kombinasyon ng camouflage. So, depende kung ano trip mo. O, di ba? Easy DIY lang yan gamit ang samurai paint. Samurai paint lang sa kalam, tropa. Samurai paint lang, sapat na. So, ulit, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Maraming salamat sa iyo, tropa. At syempre, big thanks sa Samurai Paint Philippines. So, ayan, paano? Kita-kits na naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!